Alam nyo, paano kung yung isang banal na mensahe na sinasabing galing mismo sa Diyos ay nagsimula sa isang bagay na medyo kakaiba? Halimbawa, si Charong Baboy. Ngayon, alamin natin kung paano ang isang tilang ordinaryong babala tungkol sa chicharon ay nagbukas pala ng isang napakalalim na issue tungkol sa pera, tiwala at kasalanan. Okay, dito tayo magsimula sa tanong na, paano kami nagmukhang sitsarong baboy? Yan mismo yung linyang bumungad sa isang mensahe ng Diyos na kumalat online. Weird, di ba? Ito yung misteryo na nasa gitna ng kwento natin ngayon, at yung sagot, mas komplikado pala kaysa sa inaakalang nating lahat. So, teka muna. Anong koneksyon, ano ang posibleng kinalaman ng sitsarong baboy sa usapang spiritual at sa isang savings group? Yan yung tanong na kailangan nating masagot na yon. Kasi itong mensahe na to, hindi pala ito para sa lahat. Mayroon itong specific na pinatutungkulan, isang grupo na may malaking problema sa pera. Para mas makuha natin yung buong konteksto, ganito yung sitwasyon. May isang grupo ng magkakaibigan, mahigit 10 sila, na bumuo ng parang paluwagan para makaipon para sa reunion nila. Pero yung patakaran nila medyo kakaiba. Kailangan daw lahat umutang para yung pera ng grupo kumita. Ang kaso, dahil dyan, nagsimula na yung gulo, yung samaan ng loob at yung mga tsismisan. At dito na talaga sumabog yung problema. Tingnan nyo to. Isipin nyo may isang miyembro, tawagin nating miyembro A. Ang share niya o puhunan 5,000 piso lang. Pero umutang siya ng 20,000. 4 na beses na mas malaki. Para sa ibang miyembro parang, teka, pera naming lahat yung ipinautang sa'yo, kaya pera naming lahat yung nalagay sa alanganin? Dito na nagsimula yung mga tanong na, teka, patas ba to? Ano ba talaga yung rules natin? So, sa gitna ng lahat ng gulong to, dito ngayon papasok yung central figure sa kwento natin. Isang lalaki na nagngangalang Narciso o Lalo na nagsasabing siya yung tagadala ng mga banal na mensahe. Ayan, ito mismo yung social media post na pinag-uusapan natin. Dito unang ibinahagi ni Ulalo yung mensahe na natanggap niya raw, kumpleto sa kwento kung paano niya narinig yung boses ng Diyos at yung analogy ng si Charong Baboy. Importante tong maintindihan natin kasi hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta. Ang ginagamit niyang termino ay calling. Ang paliwanag niya, kapag may mensahe ang Diyos na kailangan iparating, tinatawagan lang siya para ihatid ito, parang isang messenger. So, para mas malinaw, ano yung pinagkaiba? Ayon sa kanya, yung pagiging propeta parang formal na titulo yan, may posisyon. Pero yung calling para sa kanya, isa lang siyang ordinaryong tao na ginagamit na instrumento kapag may kailangan lang na ihatid na specific na mensahe. Ito yung paraan niya para sabihin hindi siya yung bida, yung mensahe yung mahalaga. Okay, so balik tayo doon sa savings group. Itong mga mensaheng dumating, para siyang naging isang divine financial audit. Kumbaga, sinuri mula sa itaas kung ano ba talaga ang mga problema nila, hindi lang sa pera kundi sa buong samahan. At isa sa mga unang imahe na ginamit sa mensahe ay itong sirang payong. Akala ng grupo, yung sistema na ginawa nila, proteksyon nakakatulong. Pero ayon sa mensahe, para lang pala itong payong na lupaypay. Akala mo may silbi, pero hindi pala gumagana. At sa totoo lang, ito pa yung dahilan kung bakit sila nababaon sa utang. At dito na papasok yung isa pang napakatindi na phrase. Ang diagnosis sa problema ng grupo, sila ay ginigisa sa sarili nilang mantika. Grabe no? Sarili nilang pera, sarili nilang sistema, yun mismo yung nagpapahirap sa kanila. So ano-ano ba yung mga maling nakita sa audit na ito? Una, walang malinaw at nakasulat na rules, kaya kanya-kanyang interpretasyon. Pangalawa, yung sistema nila hindi patas, kasi yung interes na galing sa inutang mong sariling pera, yung tubo, pinaghahatian pa ng lahat kahit yung mga hindi naman umutang. At pangatlo, at ito yung pinakamasakit, lahat ng gulong to nagresulta sa tsismisan at paninira sa likod na tinawag mismo sa mensahe na kasalanan. At heto na, dito na natin masasagot yung tanong kanina. Ito na yung revelasyon ng si Charong Baboy. Ito pala yung ibig sabihin. Ikaw na umutang sa sarili mong pera, ikaw yung baboy. Yung pera mo, yun yung mantika. So para kang piniprito sa sarili mong mantika sa pamamagitan ng interes na binabayaran mo. At yung resulta, yung malutong na si Charon o yung tubo, pinaghahatian ng lahat. Sobrang linaw na imahe ng pakiramdam na dehado ka sa sarili niyong sistema.
Siyempre, matapos suriin yung problema, nagbigay din yung mensahe ng solusyon. Hindi lang ito basta financial advice, kundi isang spiritual na reseta para ayusin hindi lang yung pera nila, kundi pati yung mga sarili nila. At ayon sa mga sulat ni Olalo, 3 lang daw yung hinihiling na solusyon. Itong 3 P. Una, pagsisisi. Aminin yung mga kasalanan tulad ng tsismis at paninira. Pangalawa, pagbabago. Baguhin yung sistema at yung mga maling paniniwala. At yung pangatlo, paniniwala. Paniniwala sa Diyos at sa mensaherong ginagamit niya para ihatid yung mensahe. So sa dulo ng lahat ng ito, ano ba talaga ang punto? Malinaw na hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng isang paluwagan. Ayon sa mensahe, isa itong panawagan para sa moral at spiritual na pagbawasto. Yung problema sa pera, sintomas lang pala yan ng mas malalim na problema sa loob ng kanilang mga puso at samahan. At dito tayo magtatapos sa isang napakatinding babala. Maniwala man tayo o hindi, nagiiwan ng mensahe ng isang seryosong paalala na ang hindi pakikinig ay may kapalit. At baka sa panahong handa na tayong maniwala, huli ng lahat. Isang paalala na madalas, ang mga problema natin sa pera ay salaminlam ng mga problemang mas malalim pa.